nakaraan, pagkatapos pabagsakin ni Joshua ang dalawang Black Ogre ay bigla siya nawala ng malay. Nung aatakihin na siya ng isa pang Black Ogre ay biglang sumugod si Duke Agnes at iniligtas siya nito. Nung siya ay nawala ng malay ay nanaginip siya at makikita ang buong Agnes Dukedom na nasusunog. Nakita niya rin si Babel at si Anna na kasama ang kanyang High Wind Spirit na si Silayan. Nakita niya rin ang isa pang lalaki na ang pangalan ay si Draxabel Grace at siya ay nagising bigla at nagulat nang makita niya si Duke Agnes na nakaupo sa isang upuan sa tabi niya. Ang pagpapatuloy, tinanong ng Duke si Joshua kung paano nito nalaman ang isang isinumpang pangalan. Hindi naman sumagot si Joshua at bigla na lang napatayo ang Duke. Hindi, dapat matulog ka muna, babalik muna tayo sa estado bukas ng umaga. Sabi ng Duke kay Joshua at umalis na ito. Tiningnan lang naman ni Joshua ang Duke habang papaalis ito. Sa kalaliman ng gabi ay makikita ang Lock Castle. At sa loob ng secret room ng kastilyo ay makikita sina Chiffon at Big na nag-uusap. Sir Chiffon, alam ba ng kapatid ko na si Vanessa ang katotohanan na ito? Tanong ni Big. Alam na niya ang tungkol dito. Sagot naman ni Chiffon. Siya ay nakapikit lang sa isang panganib na nagbabanta sa posisyon ni Babel bilang tagapagmana. Patanong na sabi ni Big. Hindi naman ganon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para gawin yon. Si Joshua naman hanggang ngayon ay isang bata na gumagawa lang ng mga gawain sa kwadra. Sino ang mag-aakalang nagtatago siya ng hindi kapani-pani walang talento? Tugon ni Chiffon. Sinasabi mo ba na ang anak ng isang kerida ay na-awakened niya ang kanyang talento na mag-isa? Hindi kapani-paniwala. Kahit na ang batang si Lord Babel na itinuring na the Emperor's Great Talent, ay tumaas sa posisyon na yun matapos makuha ang sistematikong suporta ng pamilya mula sa murang edad at personal na gabay mula sa Duke mismo. Ngunit ang anak ng kerida na yun ay hindi nakatanggap ng anumang suporta at gabay mula sa sinuman, ay nagawang talonin ang Black Ogre gamit ang kanyang kakayahan na mas malakas pa kaysa sa isang C-rank knight. Hindi siya talaga isang C-rank. Kahit na sa mga C-rank knight na naroroon, mayroon bang isa sa kanila na maaaring magpakita ng gayong mga kakayahan? Sabi at tanong ni Big kay Chiffon na hindi makapaniwala na may ganoong talento si Joshua. Imposible yon para sa isang C-rank knight. Alam kasi nilang lahat na parang Magic Knight ang sinasabi niya. Tugon ni Chiffon, hindi ako naniniwala na siya ay isang Magic Knight. Kung isa sa alang-alang ang kanyang mga kalagayan, ang iba pa dyan ay may higit pang kredibilidad. Sabi ni Big. Nagulat naman si Chiffon sa kanyang narinig. Ano, iba pa? Gulat na tanong ni Chiffon kay Big. Isang malakas na kapangyarihan na lumitaw lang bigla isang araw. Higit sa posible kung gumawa siya ng kontrata sa isang high-rankang demon. Sabi ni Big, imposible. Si Young Lord Joshua ay kinikilala ng Duke at ng lahat sa Imperial Knight Order. Nandoon din ako. Wala na kung ano tulad ng demonic energy. Sabi ni Chiffon, ang hirap naman. Hindi na importante kung siya ay gumawa ng kontrata sa isang high-rankang demon o hindi. Sabi ni Big, ano ang ibig mong? Sabi ni Chiffon at siya ay napahinto sa kanyang pagsasalita at biglang ngumiti nang napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Big. Ah, yun pala ang ibig mong sabihin. Sabi ni Chiffon, mabuti na lang at bata pa siya kumpara sa kanyang kakayahan, kung kaya gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ipapakita natin sa kanya na ang ganitong mga aksyon ay magpapahigpit lamang ng tali sa kanyang leeg. Sabi ni Big, ano ang pinaplano mong gawin? Tanong ni Chiffon, sa ngayon, ay itutuloy ko lang ang pagsusubaybay sa anak ng kerida na yon. Ang aking anak na babae na si Anna, ay nagkataon na papasok din sa Imperial Academy. Sabi ni Big, tiyak na magiging madali ang pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan niya, sabi ni Chiffon. Dapat mo ring simulan ang pagbibigay ng higit na pansin sa bagay na ito. Ang mga bagay ay magiging isang napakalaking sakit ng ulo kung magsisimula siyang maghangad ng posisyon ng tagapagmana. Sabi ni Big habang naglalakad na ito palabas ng secret room. Dapat tayong gumawa ng mga hakbang bago ito mangyari. Sabi ni Chiffon, ipagkakatiwala ko na sa iyo yan. Tugon ni Big at umalis na ito. Tiningnan lang naman siya ni Chiffon habang papaalis ito at nagsalita. Mga demonyo, ha? Sabi ni Chiffon. Lumipat ang eksena sa Agnes State at makikita si Cheryl na nakatayo sa isang balkonahe. Bigla namang dumating si Cox habang tinatawag nito si Cheryl.
My lady, isang agarang balita, sigaw nito, nagulat naman at napalingon si Cheryl. Cox, patanong na tawag ni Cheryl nang makita niya si Cox. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Tanong ni Cheryl. Si Young Master Joshua ay nagpaplano na bumalik matapos nilang makumpleto ang subjugation sa Forest of Dark Beings. Naririnig ko na naghahanda sila ng isang malaking piging. Sigaw na sabi ni Cox. Talaga ba? Malamyang tanong ni Cheryl kay Cox na parang wala itong gana. Hindi ka ba masaya? Akala ko ay sasalubungin mo siya. Tanong at sabi ni Cox. Bakit mo naman naisip yon? Hindi mo rin naman talaga gusto si Young Lord Joshua. Tanong at sabi ni Cheryl. Siya ay isang anak ng Kerida nung mga panahon na yon. Ngunit siya ang kauna-unahang tao na naging mana user sa edad na siyam. Ang ating pamilya ay maraming kayamanan at katanyagan. Pero may mga bagay na hindi mo mabibili. Sabi ni Cox. At ano naman yon? Tanong ni Cheryl. Alam mo ba kung bakit tayo ipinadala ni Duke Pontier dito? Tanong ni Cox kay Cheryl. Ito ay dahil sa Mercenary King, tama? Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang maiugnay ako kay Babel. Sino ang mag-aakala na kakampi ang Mercenary King sa Cromwell family? Sagot at sabi ni Cheryl kay Cox. Mercenary King, Barbarian, isang swordmaster ng commoner origin na umangat sa A-rank. Hindi, siya ay ang taong umangat sa realm ng Axe-Master. Bilang isa sa 12 superhuman na maaaring makipagkumpetensya para sa ganap na upuan ng The Nine Stars. Naging bayani siya sa mga mersenaryo at pinagsama ang mga mersenaryo na walang pakiramdam ng pagsasama. Siya ay tinatawag na The Mercenary King ng mundo. Ang problema, ibinalita sa amin ng isang espiya na ang Mercenary King ay lihim na nakipagsanib puwersa sa Marquis Cromwell. Marquis Cromwell, ipinagmamalaki ang pinakamalaking kayamanan pagkatapos ng Duke Pontier sa imperyo ng Avalon. Bilang kapwa merchants, palagi silang nag-aaway at ngayon ay dumating na sa puntong maaaring sumiklab ang labanan para sa teritoryo sa pagitan ng dalawang pamilya anumang oras. Hindi mahalaga kung mali ang intelligence ngunit kung ito ay totoo wala tayong anumang paraan upang i-handle ito na tayo lang. Hindi rin nating pwedeng sabihin ito sa kahit na sino man. Sabi ni Cheryl, alam na alam mo, bilang dalawang pamilya na ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang mga merchants, ang mga tsismis ay napakasensitibong bagay. Ano ang mangyayari kung magsimulang kumalat ang mga tsismis na ang dalawang pamilya ay nakikipaglaban para sa teritoryo? Kitang-kita kung paano kikilos ang ibang mga pamilyang naglalayon para sa dalawang mga lugar ng kalakalan ng mga pamilya. Ang mga pamilya ay nasa ilalim ng tahimik na digmaan dahil mahigpit na ipinagbabawal ng imperyo ang mga teritorial na digmaan. Ngunit malalaman ng mundo sa sandaling magsimula ang isang tunay na digmaang teritorial kaya ang susi ay kung gaano kabilis masupil ng isang panig ang kabilang panig. Sabi ni Cox, sinasabi mo ba na hindi mo mabibili ng pera ang mga superhuman tulad ng Mercenary King? Kaya naman sinusubukan ng Duke na ikasal kami ni Babel. Sa ganoong paraan, ay makakakuha tayo ng tulong kay Duke Agnes. Sabi ni Cheryl, iyan ay tumpak, my lady. Tugon naman ni Cox, kahit na gusto ko ang mga malalakas na tao, pagkatapos malaman ang katotohanan, hindi ko maiwasang makaramdam ng pait. Sabi ni Cheryl, napakamot at napaisip na lang si Cox nang marinig niya ang mga sinabi ni Cheryl. Ano ba ang nangyayari? Karaniwan, ang sasabihin niya ay ganito, mukha yatang ako ang susi sa buong planong ito. Sabi ni Cox sa kanyang pag-iisip na nagtataka sa mga ikinikilos ni Cheryl. At siya ay nagulat nang nagsalita ulit si Cheryl. Hindi ko na kailangan hilingin sa kanya na tulungan tayo, tama? Tanong ni Cheryl. Si Duke Agnes ay iba kaysa sa Mercenary King. Maaaring hindi mo pa rin maintindihan ngunit walang mas mahalaga sa mga maharlika kaysa sa kanilang pride. Lalo na kung isa sila sa 5 great families. Naniniwala ang pamilya na tayo ay hindi na kailangan pang yumuko muna habang hindi pa tayo nalalagay sa isang apurahang sitwasyon. Sabi ni Cox, iba ba ang nasa isip mo, Cox? Tanong ni Cheryl, kahit papaano, hindi ako gagawa ng katangahan na uunahin ko pa ang pride kaysa sa kaligtasan ng pamilya. Sabi ni Cox, nakikita ko, tugon ni Cheryl. My lady, alam ko na. Kahit na umaarte ka na parang interesado ka sa kanya, alam kong hindi ka talaga interesado sa kay Young Lord Babel.
Sana ay hindi ka maging isang sakripisyo para sa kapakanan ng pamilya. Gayunpaman, ang Pontier family ay wala ng iba pang paraan upang maiwasan ang emergency na ito. Bagamat saglit lang yon, parang hindi peke sa paningin ko ang ikinikilos mo kay Young Lord Joshua. Sana ay magkaroon kayo ng seryosong pag-uusap ni Young Lord Joshua kahit isang beses. Sabi ni Cox kay Cheryl. Napaiyak naman si Cheryl at naantig ang kanyang puso nang marinig niya ito mula kay Cox. Sa tingin ko ay mali yata ang pagkakaintindi ko. Ang kasakiman ko kay Young Lord Joshua ay nang ibabaw kaysa sa mga sinasabi ko. Mangyaring huwag masyadong pansinin ito. Sabi ni Cox. Hindi, makikipagkita ko sa kanya bago siya umalis. Mangyaring maghanda ka ng isang pagkakataon para magkasabay kaming kumain. Sabi ni Cheryl kay Cox. Talaga, ako na ang bahala. Aalis na muna ako sa ngayon. Babalik na lang ako na may dalang isang magandang balita. Sabi ni Cox kay Cheryl. Ikaw na ang bahala, Cox. Sabi ni Cheryl. At napabugtong hininga na lang ito. Iniisip ko kung magiging okay ba ito. Sabi ni Cheryl habang nakatingin ito sa harap na gusali. Kinagabihan, makikita ang mga magaganda at napakaliwanag na mga fireworks. Sa araw na bumalik ang Crimson Night Order mula sa Lock Fifth, isang malaking kapistahan ang inihanda sa Agnes State pagkatapos ng mahabang panahon. At makikita ang mga knights na kumakain at ang iba naman sa mga ito ay nag-uusap tungkol sa labanan na naganap sa Forest of Dark Beings. Sa hallway naman ay makikita sina Joshua at Cain na naglalakad. Pinahihintulutan bang umalis ang main character sa araw na ito, Panginoon ko? Natutuwang tanong ni Cain kay Joshua. Nagsimula ka ng magsalita ng aking Panginoon na parang natural lang. Sigurado akong magiging isang issue ito kung may makakarinig sa iyo na tinatawag mo ako ng ganyan. Nakangiting tugon ni Joshua kay Cain. Well, hindi naman sa gawa-gawa ko lang ito. Sigurado na ako pagkatapos ng pagsupil natin sa mga halimaw sa Forest of Dark Beings. Maglilingkod ako sa iyo bilang aking Panginoon. Natutuwang sabi ni Cain. Mayroon pa ba akong choice sa bagay na yan? Naniniwala akong may karapatan akong tanggihan ang Knight's Oath. Sabi ni Joshua, naniniwala ako na hindi ka ignorante para tumanggi. Isang subordinate na magiging master sa hinaharap. Sabi ni Cain, mas mayabang ka pa sa inaakala ko. Tanong at sabi ni Joshua. Salamat sa papuri. Tugon naman ni Cain kay Joshua. Pwede ka nang umalis sa ngayon. Pagod na ako. Kaya gusto ko nang magpahinga sa aking kwarto. Sabi ni Joshua kay Cain. Kung ganoon, mangyaring magpahinga ka ng mabuti. At isa pa pala, ako ay seryoso sa aking mga sinabi. Naniniwala ako na marami akong matututunan mula sa iyo. Kahit na ituring ang iyong kamanghamanghang kasanayan. Ikararangal ko kung mabibigyan mo ako ng pagkakataong maglingkod sa iyo bilang aking Panginoon. Nakayukong sabi ni Cain kay Joshua tanda ng pagrespeto at paggalang nito. Pag-iisipan ko ang tungkol dyan. Tugon naman ni Joshua, aalis na ako, mangyaring tawagan mo ako sa tuwing kailangan mo ako. Sabi ni Cain at umalis na ito. Isang subordinate, may mga taong gusto ring sumunod sa akin sa nakaraan kong buhay. Siyempre, magalang kong tinatanggihan silang lahat. Dahil nagpa siya akong maging espada niya kung nagsimulang magtipon ang mga tao sa ilalim ko. Akala ko magsisimula na siyang maging mapagbantay sa akin. Kaya naman tinatanggihan ko silang lahat. Pero Kaiser, bakit? Sabi at tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip at biglang sumakit ang ulo nito. At naalala ang itinanong ni Duke Agnes sa kanya. Draxia Bell Grace, paano mo nalaman ang isinumpang pangalan na yan? Tanong ng Duke. Ang mga masasakit na alaala mula noon. Paano ko malalaman? Nung ako ay pinagtaksilan, siya ay nandoon din. Na inakala kong isa sa mabubuting kaibigan ko, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at biglang may tumawag sa kanya. Young Lord Joshua, tawag nito at napalingon naman si Joshua sa kanya. May nararamdaman ka bang masakit? Tatawag ako ng doktor. Tanong at sabi ng matandang lalaki kay Joshua. Salamat pero okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin at umalis ka na kung saan ka man papunta. Tugon na sabi ni Joshua. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na may inihanda na pagkain para sa iyo. Naghihintay sa iyo ang lahat. Sabi ng matanda kay Joshua. Akala ko ba ay sinabi ko na hindi ako sasali dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Tugon ni Joshua.
Ito ay hindi isang handaan. Ito ay isang hapunan na inihanda ni Duchess Vanessa para sa iyo. Ang iyong ina na si Lucia ay dumalo rin. Sabi ng matanda kay Joshua. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Joshua. At pumunta na si Joshua sa isang silid na kung saan nandoon si Chiffon na nakatayo sa tabi ni Duchess Vanessa na nakaupo sa upuan at ang kanyang ina na si Lucia na nakaupo din sa kabila. Naghanda ng isang hapunan si Duchess Vanessa para kay Joshua at para sa kanyang ina. Joshua, sigaw na sabi ni Lucia nang makita niya ang kanyang anak na dumating. Inay, natutuwang tugon ni Joshua, pumasok ka, ikaw pala si Joshua. Ito ang unang beses na magkita tayo, tama? Sabi at tanong ni Vanessa kay Joshua. Lord Joshua, mangyaring ayusin mo ang iyong asal. Siya ay ang asawa ng duke. Galit na sabi ni Chiffon kay Joshua nang hindi ito nagbigay galang sa kay Vanessa. Matalas naman siyang tiningnan ni Joshua. Nagulat naman si Chiffon nang makita niya ito. Ang lakas naman ng loob niya para tingnan ako ng ganyan. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip. Bigla namang tinawag ni Lucia si Joshua. Joshua, magmadali kang magbigay galang sa kanya. Utos ni Lucia kay Joshua. Nagulat naman si Joshua at agad nitong sinunod ang kanyang ina. Ako si Joshua Agnes. Sabi ni Joshua. Nagalit naman si Vanessa nang narinig niya si Joshua na ginagamit ang apelyido ng duke. Agnes, magpigil ka lang. Pigilan mo ang iyong sarili. Dahil hindi ko na kailangan pang makita siya pagkatapos ng araw na ito. Nakangiting sabi at tanong ni Vanessa sa kanyang pag-iisip at nilinis niya ang kanyang lalamunan at nagsalita ito. Narinig ko na malapit ka nang umalis papuntang kabisera. Nakaramdam ako ng panghihinayang dahil hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataon upang magkakilala ng maayos sa isa't isa. Sabi ni Vanessa, ang kabisera, ang tinutukoy mo ba Duchess ay ang academy? Tanong ni Lucia, hindi mo pa ba narinig ang tungkol dito? Gulat na tanong ni Vanessa. Kinilala si Lord Joshua bilang si Rank Knight, kaya dadalhin siya ng duke sa academy. Sabi ni Chiffon. Agad namang tinanong ni Lucia si Joshua. Totoo ba ito Joshua na ikaw ay naging isang knight? Gulat na tanong ni Lucia sa kanyang anak. Ngumiti lang si Joshua sa kanya. Tama yan. Inihahanda ko ang hapunan na ito bilang isang paraan ng pagbati sa iyo sa pagiging isang knight. Pasensya na at hindi ako nakapagbigay ng buong atensyon sa iyo sa buong oras na ito. Kung nagkataon na nagkikimkim ka ng anumang sama ng loob dahil dyan, umaasa ako na maaari mong palayain ang mga ito sa hapunan na ito. Sabi ni Vanessa kay Lucia, sama ng loob, walang katotohanan yan. Patanong na sabi ni Lucia kay Vanessa, nagpapasalamat ako sa sinabi mo. Magsimula na ba tayong kumain? Mangyaring simulan ang paghahatid ng pagkain. Sabi ni Vanessa at ginamit nito ang isang bell para tawagin ang mga tauhan niya upang ilabas na ang mga pagkain. At makikitang lumabas na ang mga tauhan niya dala-dala ang mga inihanda niyang pagkain. Tiningnan naman ito ni Joshua at biglang napangiti ito. Mukhang tapos na silang ayusin ang hapag-kainan. Joshua, mangyaring umupo ka na. Sabi ni Lucia at umupo na si Joshua. Joshua, maging magalang ka sa kanya. Sabi ni Lucia kay Joshua. Itong hapunan na inihahanda ko para sa inyong dalawa ay hindi naman nakakapagbigay ng anumang di kagandahan sa inyo, di ba? Tanong ni Vanessa. Siyempre, hindi. Sagot naman ni Lucia. Nakakagaan naman ng loob. Nag-aalala ko na baka hindi mo ako gusto. Plinano ko ang hapunan na ito na may layunin na ako ay maging mas malapit pa sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Sabi ni Vanessa kay Lucia. Natuwa naman si Lucia nang marinig niya ito mula kay Vanessa. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa pag-aalaga sa amin ng ganito. Natutuwang tugon ni Lucia. Sana'y masiyahan kayong lahat sa hapunan. Sabi ni Vanessa at nagsimula na itong kumain. Makikita naman si Lucia na hinahati nito ang inihandang karne at bago pa man ito masubo ang pagkain ay makikitang napangiti si Vanessa at bigla na lang tumayo si Joshua at nagsalita. Nagulat naman si Vanessa nang makita niya si Joshua na tumayo. Bago tayo magsimulang kumain, humihingi muna ako ng paumanhin. Duchess, masyado kang nag-effort sa pag-aalaga sa akin at sa aking ina. Paumanhin kung hindi ako nakapagpakilala sa iyo kanina. Sabi ni Joshua kay Vanessa. Ayos lang yon. Huwag ka nang mag-alala tungkol doon at kumain ka na ng hapunan ng maayos. Tugon ni Vanessa. Nauna kang makipag-ugnayan sa amin ngunit hindi namin matanggap ang iyong mabait na kilos. Sabi ni Joshua.
Nagulat naman ang ina ni Joshua na si Lucia. Joshua, ano ang pinagsasabi mo? Nag-aalalang tanong nito kay Joshua. Ina, pakiramdam ko ay sobra-sobra ang ginawa ng Duchess para sa atin. Parang wala siyang masyadong pagkain sa harap niya, pero napakaraming delicacy ang nasa harapan natin. Sabi ni Joshua sa kanyang ina at napansin naman ito ni Lucia. Duchess, dahil ito na ang huling pagkain ko bago ako umalis, umaasa ako na masisiyahan tayo sa hapunan na ito ng magkasama. Nakangiting sabi ni Joshua, 100 beses na akong nakatagpo ng gayong mga banta sa aking buhay. Hindi, 1,000 beses na. Nakita ko na ang pamamaraang ito ng hindi mabilang na beses. Pero gaya ng dati, isang lason ang kadalasang ginagamit sa ganitong mga paraan. Gaya nga ng inaasahan ko ay malinaw na nilalagyan nila ng lason ang pagkain namin. At ang lason na ginamit ay halatang napakahirap tuklasin at hindi nag-iiwan ng kahit na anong bakas. Nakangiting sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito sa inihandang pagkain ni Vanessa. Duchess, dahil ito ang unang pagkakataon na magkasama kaming kumain ng aking ina, paano kung i-enjoy na lang kaya natin ang hapunan ng magkakasama? Sabi at alok ni Joshua sa kay Vanessa. Hindi lang ako naglalagay ng extra effort para maging komportable kayo. Medyo tumataba na kasi ako kaya pinagtutuunan ko na ng pansin ang lahat ng kinakain ko. Duchess, hindi mo na kailangang panatilihin ang iyong figure. Ang ganda-ganda mo na para gawin pa yon. Isayang katawa-tawang gawain. Sabi ni Joshua kay Vanessa. Binobola mo naman ako ng sobra, Joshua. Nakangiting sabi ni Vanessa kay Joshua. Ang pilyong bata na ito. Napagtanto ba niya na may lason ng pagkain? Isa siyang matalinong batang lalaki na itinatago ang kanyang tunay na kakayahan sa loob ng maraming taon. Kung patuloy kong ipipilit na huwag kumain dahil gusto kong mapanatili ang aking figura ay tiyak na maghihinala siya. Tanong at sabi ni Vanessa sa kanyang pag-iisip. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Hindi mo naman siguro nilagyan ng lason ng aming pagkain, di ba? Tanong ni Joshua kay Vanessa. Bigla namang sinigawan ni Chiffon si Joshua. Ang lakas naman ng loob mo para hindi galangin ang Duchess. Sa tingin mo ba pwede kang magbiro ng ganyan? Bakit naman magkakaroon ng lason ang mga yan? Galit na sabi at tanong ni Chiffon kay Joshua. Nagulat naman si Joshua nang biglang sinigawan siya ni Chiffon. Tiningnan naman siya ni Joshua na may galit sa kanyang mga mata at nagsalita. Ako ay walang galang. Ang ginagawa mo sa ngayon ay ang ibig sabihin ng pagiging walang galang. Sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Galit na sabi at tanong ni Joshua kay Chiffon. Bigla namang nakaramdam ng takot si Chiffon dahil sa masamang tingin ni Joshua sa kanya. Siya ay nagpapalabas ng killing intent sa akin mula pa kanina. Para sa isang pilyong bata na katulad niya na halos si rank lang ang antas, ay paano niya nagagawang kontrolin ang kanyang killing intent ng ganito kahusay? Sabi at tanong ni Chiffon sa kanyang pag-iisip at hinawakan nito ang kanyang espada. Duchess, ano sa tingin mo? Sinadya ko talagang maging biro ang sinabi ko ngunit base sa reaksyon ni Sir Chiffon. Sa palagay ko ay hindi na ito isang biro pagkatapos ng lahat ng ito. Naglagay ka ba talaga ng lason sa aming pagkain? Sabi at tanong ni Joshua kay Vanessa. Makikita namang nagalit si Vanessa at bigla namang inilabas ni Chiffon ang kanyang espada. Ang pag-iinsulto sa isang maharlika ay pinaparusahan kaagad ng kamatayan. Kahit na ikaw ay kadugo ng duke ay hinding-hindi ko ito mapapalagpas. Sigaw na sabi ni Chiffon. Makikita din na inilabas ni Joshua ang kanyang steel pole. Ang lakas naman ng loob mo para ilabas mo ang iyong espada laban sa akin. Hindi lang sa sinubukan niyo kaming lasonin, hinugot mo rin ang iyong espada laban sa akin. Hindi ko na mapapalampas ang lahat ng ito. Galit na sabi ni Joshua kay Chiffon at nagpalabas ito ng napakalakas na aura ng enerhiya. Ito ba ang enerhiya ng isang C-rank? Sa tingin ko ay dapat nasa antas siya ng B-rank batay sa nararamdaman ko. Kamangha-mangha ang paglaki ng kanyang lakas. Hindi lang yon, mayroon din siyang high-rank na artifact na may kakayahan ng dimensional space magic. Ngayong naglabas na kami ng aming mga sandata, hindi na ako maaring kumilos na parang wala akong alam. Kung hahayaan ko lang siya ng ganito, walang sino man ang makakaalam kung gaano pa siya mag-i-improve. Dapat ko na siyang tapasin dito at ngayon na mismo. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip na hindi makapaniwala sa lakas ni Joshua sa ngayon.
At silang dalawa ay biglang nagulat at napahinto nang may biglang sumigaw at nagtanong. At ano sa palagay nyo ang ginagawa ninyo? Tanong ng taong dumating. Lumipat ang eksena na kung saan makikita si Kaiser na nagbabasa ng libro habang nakaupo ito sa isang upuan sa labas. Bigla namang lumitaw si Evergrande sa tabi niya. Ako, si Evergrande ay nagpapakita ng paggalang sa iyo, aking prinsipe. Sabi ni Evergrande. Ano ang atin? Tanong ni Kaiser. Mayroong isang sulat galing sa Agnes. Sabi ni Evergrande at kinuha nito ang sulat at iniabot kay Kaiser. Mukhang nakapagdesisyon na siya sa wakas. Nakita mo na siguro itong sulat? Sabi at tanong ni Kaiser kay Evergrande. Naisip ko na napakabastos ko naman kung titingnan ko ang sulat na ito. Kaya dinala ko ito dito para ibigay sa iyo sa oras na dumating ito sa Imperial Palace. Tugon ni Evergrande kay Kaiser. Iniisip ko kung tatanggapin ba niya ang alok ko. Natutuwang sabi ni Kaiser at binuksan na nito ang sulat. Naniniwala akong tinanggap niya ito. Ang Imperial Knight Order ay isang lugar kung saan pinapangarap ng lahat ng Empire Knights na makapasok. Isang tanga lang ang tatanggi sa alok na ito para sumali. Sabi ni Evergrande. Tingnan nga natin. Sabi ni Kaiser at binasa na niya ang sulat. Habang binabasa niya ang sulat siya ay napangiti at bigla itong tumawa ng malakas. Nagulat naman si Evergrande nang makita niya si Kaiser na biglang tumawa. Aking prinsipe, patanong na tawag ni Evergrande. At makikitang pinunit ni Kaiser ang sulat at biglang nag-iba ang itsura nito. Nakakaaliw ka, Joshua, sabi ni Kaiser na parang may kung anong balita itong nabasa sa sulat.